Sa isang malamig na gabi, sa kadiliman ng kagubatan ng Sierra Madre, naglalakad si Mang Ando patungo sa kanyang bukirin. Ang kadiliman ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanyang puso habang naglalakad siya sa maluwang na landas. Kahit gaano pa katapang si Mang Ando, hindi niya maiwasang magparamdam ang kakaibang takot sa paligid. Bigla mula sa isang puno ng balete, biglang lumitaw ang isang malaking kapre na tila ba humahagod sa kadiliman. Ang baho ng sigarilyo at ang malakas na tawa ng malaking maligno ay nagpadagundong sa buong kagubatan. Napahinto si Mang Ando at hindi mapigil ang mapalakas ang tibok ng kanyang puso. Teka lang, bulong niya sa kanyang sarili, na nagpapakalma. Tumakbo ka na, Mang Ando. Huwag kang magpapakita dito, sigaw ng kapre, na nagpapakita ng kanyang malaking pangil. Sa takot, agad na tumakbo si Mang Ando palayo sa kagubatan, na puno ng pagkabahala at pangamba sa kanyang dibdib. Hanggang sa makarating siya sa kanyang tahanan, hindi niya malilimutan ang pangyayaring iyon na nagbigay sa kanya ng kakaibang takot at agam-agam. Isang gabi pumunta naman ang kapre sa bukirin ni Mang Ando at ito'y nagdulot ng takot kay Mang Ando at pati mga alaga niyang hayop. Sa loob ng kanyang maliit na bahay, nagtago si Mang Ando mula sa kanyang nakakatakot na karanasan sa kagubatan. Ang takot na nadama niya ay hindi lamang nagmula sa kapre, kundi mula rin sa nakakaalarma at hindi pangkaraniwang reaksyon ng kanyang mga alaga. At dahil sa kakaibang pangyayari, ang lahat ng kanyang mga hayop ay biglang nagpakita ng di kapani-paniwalang galit at takot. Ang mga kalabaw at baka ay nag-iingay. Ang mga manok ay nagsisitilaok, na tila ba mayroong hindi kanais-nais na presensya na nais takutin sila. Nako, ano na ito, bulong ni Mang Ando sa kanyang sarili, na puno rin ng takot at agam-agam. Habang nagtatago siya sa ilalim ng kanyang kumot, hindi alam ni Mang Ando kung ano ang gagawin. Ang takot ay nagpapangamba sa kanyang kalooban, at ang hindi pangkaraniwang kalagayan ng kanyang mga alaga ay nagdulot ng higit pang agam-agam sa kanyang isipan. Ano ang kanyang gagawin? Paano niya lalabanan ang kanyang takot at protektahan ang kanyang taniman at mga hayop? Sa gitna ng kanyang kalituhan, biglang may nagsalita sa kanyang isipan. Mang Ando, ako ito si Adhikain, ang kapre ng kagubatan. Kapre, bakit mo ginagawa ito sa akin? Tanong ni Mang Ando, na puno ng pangamba. Nais kitang palayasin dito sa iyong taniman dahil ito'y nasasakupan ng aking kaharian. Kailangan mong iwanan mo na ito, sagot ng boses ni Adhikain, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng takot, nagtindig si Mang Ando. Hindi ko maiwan ito at pamana sa akin ito ng aking mga magulang. Pinangako ko sa kanila na hindi ko iiwan ang aming sakahan. Hindi ko kayang tumbasan ang sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa akin. Kung ganun sisirain ko ang iyong bahay at uubusin ko ang iyong mga hayop, pangako ni Adhikain na puno ng galit. Sa kabila ng pangako ng kapre, hindi nagpatinag si Mang Ando. Hindi ko kailanman pababayaan ang aking tahanan at ang aking mga alaga. Ito ang aking panata at ito ang aking responsibilidad. Hindi ako susuko sa anumang hamon na dumating. Isang gabi, habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak at ang hangin ay humihipon ng malakas, patuloy ang pakikidigma sa pagitan ni Mang Ando at ni Adhikain, ang kapre ng kagubatan. Sa takot at pangamba, hindi alam ni Mang Ando kung ano ang gagawin habang naririnig ang mga kalabog mula sa kanyang bahay na paulit-ulit na binabangga ng kapre. Lord, tulungan niyo po ako, dasal ni Mang Ando, habang patuloy ang mga kalabog sa paligid. Sa kabila ng kanyang panalangin, hindi nagpatinag si Adhikain. Binabalibag niya ang bahay ni Mang Ando, tila ba inuudyok siya na lumisan sa lugar na iyon. Habang nasa loob ng kanyang bahay, napapalibutan na lamang si Mang Ando ng takot at pangamba. Hindi niya alam kung paano niya lalabanan ang malakas na kapre na tila ba gustong puwersahin siyang umalis sa kanyang tahanan at taniman. Hindi ako papatinag, bulong ni Mang Ando sa kanyang sarili, na puno ng determinasyon at pananampalataya. Sa kabila ng takot, patuloy siyang nanalangin at humiling ng tulong sa Diyos upang bigyan siya ng lakas at tapang na harapin ang hamon na kasalukuyang kinakaharap. Handa siyang ipagtanggol ang kanyang tahanan at ang mga pinaghirapan ng kanyang mga magulang mula sa anumang panganib na naghihintay sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanyang panalangin, bigla na lamang nawala ang katahimikan. Narinig ni Mang Ando ang malakas na ungol at mga kalabog mula sa kanyang taniman. Napagtanto niya na kinuha na ng kapre ang kanyang alagang kalabaw. Sa kabila ng lungkot at galit, hindi sumuko si Mang Ando. Sa
Sa halip, nagpasya siyang higit pang lumaban at ipagtanggol ang kanyang natitirang ari-arian at mga alaga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa himbing ng kanyang pananampalataya, patuloy si Mang Ando sa pakikidigma laban sa mapanakop na puwersa ng dilim, na nagbabanta sa kanyang kapayapaan at kaligtasan. Sa isang Biyernes ng gabi, sa harap ng bahay ni Mang Ando, naglagay siya ng isang malaking supot ng pandesal at isang baso ng mainit na kape bilang alay sa kapre ng kagubatan. Sana magustuhan ito ng kapre, bulong ni Mang Ando sa kanyang sarili habang iniwan ng alay sa labas. Sa paglipas ng oras, nakita ni Mang Ando ang anino ng kapre na lumabas mula sa kagubatan at dumiretso sa kanyang alay. Dahan-dahan itong kumain at uminom, at sa bawat haplos ng pandesal at bawat tasa ng kape, tila ba naglambot ang matigas na puso ng kapre. Nagpapasalamat ako sa iyong kabaitan, Mang Ando, ani adhikain, puno ng pasasalamat sa kanyang tinig. Hindi ko inaasahan na mayroon pang tao na magpapakita ng ganitong kabaitan sa akin. Ayoko kasing takutin mo ulit ako at kunin ang aking mga alaga adhikain, sagot ni Mang Ando, puno ng paggalang. Para sa akin, isa kang kaibigan at dapat nating ipakita ang kabutihan sa isa't isa. Napangiti si adhikain sa sinabi ni Mang Ando. Salamat sa iyong pag-unawa at kabaitan. Sa kabila ng aking anyo at lakas, hindi mo ako inuusig at tinatanggap mo ako ng buong puso. Marami na rin kasi akong natutunan mula sa iyo, tugon ni Mang Ando. At hanggat maaari, gusto kong maging magkaibigan tayo at magtulungan. Sa bawat araw na lumipas, lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na nahihiya si adhikain na ipakita ang kanyang tunay na sarili kay Mang Ando, at sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, natagpuan nila ang kahalagahan ng pagkakaunawaan at paggalang sa isa't isa. At sa ilalim ng kalangitan, sa harap ng buwan at mga bituin, nagbukas ang pinto sa pagitan ng dalawang magkaibigan mula sa magkaibang mundo. Sa pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal, naipakita nila na sa kabila ng mga pagkakaiba, maaari pa ring magkaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaibigan. Sa tuwing nagaganap ang kanilang pagkikita, hindi nawawala sa ritual ni Mang Ando at adhikain ang paghahatid ng kape at pandesal. Sa bawat hapunan, nagpapalitan sila ng mga kwento at payo, nagbibigayan ng kasiyahan at pag-asa. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa ilalim ng mga bituin, biglang may kakaibang ingay at kaluskos silang narinig. Mula sa layaw ng kanyang bukirin, may mga taong nagtatangkang nakawin ang mga hayop ni Mang Ando. Hindi maglaon, naramdaman ni Mang Ando ang paggalaw ng kapre sa kanyang tabi. Ano ang nangyayari, Mang Ando? Tanong ni adhikain, puno ng pangamba. Mga tulisan, adhikain. Gusto nilang nakawin ang aking mga alaga, sagot ni Mang Ando, na puno ng galit at pangamba. Agad na pinalibutan ng mga taong ito ang kulungan ng mga alaga ni Mang Ando. Nagsimula na silang maghati-hati upang agawin ang mga hayop ni Mang Ando. Ngunit biglang bumaligtad ang sitwasyon nang makita nila ang napakalaking malaking maligno sa kanilang harapan. Ano ito? Sigaw ng isa sa mga magnanakaw, na puno ng takot at pag-aalinlangan. Takbo na! Ito na ang huli natin, sabi ng isa pa, habang mabilis na nagsisitakbuhan. Pinanood ni Mang Ando at ni adhikain ang mga magnanakaw na naglalakad ng mabilis, tila mga inip na asong umuurong sa harap ng isang malaking leon. Sa kabila ng kanilang takot, hindi napigil ang tumawa ng dalawang magkaibigan sa kanilang naging kapalaran. Salamat sa iyong tulong adhikain, pasasalamat ni Mang Ando, puno ng kagalakan. Ano man ang mangyari Mang Ando, lagi akong nandito para sa iyo, tugon ni adhikain, na puno ng pagmamahal at pagpapahalaga sa adhikain. Sa pagtatapos ng gabi, habang ang buwan ay patuloy na naglalakbay sa langit at ang mga bituin ay kumikislap, patuloy na nagdiriwang ang dalawang magkaibigan sa pagkakaroon ng isa't isa sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa bawat pagtatagpo, patuloy na lumalalim ang samahan ni Mang Ando at adhikain. Hindi lamang sila nagiging magkaibigan, kundi tila ba sila ay naging pamilya sa isa't isa. Isang araw, sa harap ng bahay ni Mang Ando, nagpakita si adhikain ng isang sorpresa. Mang Ando, mayroon akong regalo para sa iyo, sabi niya. Isang malaking baboy ramo mula sa kagubatan para sa iyo. Pahayag ni adhikain, na puno ng kagalakan. Wow! Salamat sa iyong sorpresa, adhikain. Napakalaki nito, bukas kakatayin ko ito at ating pagsaluhan, sabi ni Mang Ando, na puno ng pasasalamat at kasiyahan. At hindi lamang doon nagtapos ang mga sorpresa. Minsan,
Nagbigay din si Adhikain ng mga tabla ng Nara kay Mang Ando. Ito'y ay pampalit sa dingding ng bahay ni Mang Ando. Laking pasasalamat ni Mang Ando at mapapalitan na niya ang inanay na dingding ng kanyang bahay. Sa bawat regalo na ibinibigay ng kapre, mas lumalim ang pagkakaibigan ni Mang Ando at Adhikain. Hindi lamang sila nagiging mas malapit, kundi tila ba nagiging bahagi na ng isa't isa ang kanilang mga puso at kaisipan. At sa pagtanggap ng mga regalo, ipinakita ni Mang Ando ang kanyang pasasalamat at pagpapahalaga sa kabutihan at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Adhikain. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang nagbibigayan ng kasiyahan at nagpapalakas sa kanilang samahan bilang tunay na mga kaibigan.